Parehong napahinto sa paghakbang sina Sandara at Camila nang makitang mag-inang sina Alma at Allison. Kapansin-pansin ang napakaraming paper bags na dala ng mag-ina. Wala pa rin silang pinagbago. Mahilig pa rin silang mag-shopping. Ngumiti si Sandara ng pilit sa dalawa. Ayaw man niyang ngitaan ng stepsister niyang impacta ay nakikipagplastikan na muna siya. Oh, look who's here. Kayo pala, Mrs. Kuangko at Allison. Ngumiti si Camila. Tamang-tama, kakain kami ni Sandara. Gusto niyo bang sumabay sa amin? Ano? Sasabay sa amin si Allison? Ngayon pa lang nawala na siya ng gana. Ang makasabay kumain si Allison ang pinakagusto niyang magawa simula ng pagtangkaan siya nito. Nang makita ni Camila ang pagkadisgusto, sa mukha ng dalagay kumapit siya sa braso nito at mahinang bumulong. Trust ni Iha, gaganahan kang kumain mamaya. Nakatingin na sina Alma at Allison, nasa mukha ang pagkailang. Hindi na, Miss De La Cuesta. Nakakahiya naman. Makakaabala pa kami sa inyo ni Sandara. Pero kung mapilit ka, sino ba naman kami para tanggihan ka? Mommy, mahinang bulong ni Allison para pigilan ng ina. Shh, mahinang sita ni Alma sa anak. Huwag kang matakot. Sa tingin ko nagkataon lang na muntik niya tayong masagasaan noon. Magiging biyanan na siya ni Sandara at alam niya na pamilya niya tayo. Magagamit natin ang pagkakataon na to upang makipaglapit sa kanya. Walang nagawa si Allison kung hindi ang tumango. Tama ang mami niya. Gamitin nilang pagkakataon nito para mapalapit sa pamilya ng mga De La Cuesta. Para sa oras na mabura nila ang stepsister nila sa landas nila ay magiging malapit pa rin sila dito. Nang makaupo sila sa isang mesa ay walang kibong pareho, sina Sandara at Allison. Nakikiramdam lang si Sandara sa stepsister niya at alam niyang ganun din ito sa kanya. Wait, ako nang o-order ng pagkain para sa ating lahat. Waiter! Yes ma'am, ano pong orders nila? Tanong ng waiter na may paggalang. Nang mapatingin to sa mag-inang Alma at Allison ay sumama ang timpla ng mukha nito. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang mag-inang ito ang nanggulo sa kanilang restaurant at tinagisan pa ng pera sa mukha ang isa nilang staff. Pagkatapos mag-order ng pagkain ni Camila, ay bumaling siya kay Alma. Magandang suot mong kwintas, balae, mukhang mamahalin. Balae? Nagkatingin na ng mag-ina at sabay na napangiti. The Queen of De La Cuesta family address her as balae. Isang karangalang mapasama sa pamilya ng mga to. Napangiti si Alma. Sinong mag-aakalang magkakaroon ng pakinabang si Sandara bago mawala sa landas nila? Mabuti napansin mong kwintas na suot ko, balae. Tama ka, mamahalin to't nagmula pa sa ibang bansa. Kahit sino'y napapansin to sa taglay nitong kinang at ganda. Kumuyom ang kamao ni Sandara. Bakit nagsisinungaling ang tita Alma niya? Ang suot nitong kwintas ay mula pa sa mommy niya. Bakit suot nitong alahas na nakatago sa mga gamit niya? Ibig sabihin ay pinakialaman na nito ang mga gamit niya? Lalo nangingit-ngit ang loob niya nang mapansin na pati si Allison ay suot ang iba pa niyang alahas. Oh tita, I have mine too. Mamahalin din ito at galing din sa ibang bansa. Sa akin ang mga yan, nagulat ang mag-ina sa pagsagot ni Sandara. Hindi sa inyo yan, kaya bakit suot niyong mga alahas na pagmamay-ari namin ng mami ko? Sandara, ano bang sinasabi mo? Hindi namin to kinuha ng basta-basta lang. Binigay ito sa amin ng daddy mo. Umakto na sasaktan si Alma para makuha ang simpatya ni Camila. Tumingin siya na may hinanakit sa dalaga. Parang pinapalabas mo naman na ninakaw namin to ng anak ko. Sana ay inalam mo na munang totoo bago mo kami pinagsalitaan ng ganyan. Nakakahiya. Baka kung anong isipin ni Balay sa mga sinabi mo. Nakadama ng pagkapahiya si Sandara. Kung gano'n ibinigay pala ng daddy niyang mga ito sa dalawa dahil inakalang patay na siya. Sandara, maghinay-hinay ka sa pananalita mo. Pinapakita mo sa magiging biyanan mong kagaspangan na ugali mo. Mahiya ka naman. Kunwari saway ni Allison. Nakakahiya. Baka mamaya isipin ng ina ni Axos na magaspang ang ugali niya. Nang dumating ang pagkain na inasikasa sila o mas tamang sabihin na mas, sila lamang dalawa ni Tita Camila ang inisikasa ng mga to. Kapansin-pansin ng puro vegetable salad lamang ang nilagay ng mga to sa harapan ng mag-ina. Sa pagkakaalam ko, karamihan ng hayop ay gulay ang kinakain. Minuwesta ni Camila ang kamay sa salad na nasa harapan. Feel free to eat. Muntik nang may buga ni Sandara ang iniinom na tubig. Sa ubong buhay niya ngayon lamang siya nagpigil ng tawa ng ganito. Samantala, pulang-pulang mukha ni na Alma at Allison. Lantaran ng pangbabastos ng babae sa kanila at hindi nila nagustuhan. Malinaw na niyaya lamang sila ng ginang upang ipahiya. Naku, biro lang ang mga sinabi ko. Bakit parang namumutla yata kayo? Lumapit si Camila kay Alma. Siya mismo naglagay ng pagkain sa pinggan nito. Hindi naman kayo mabiro.
Dahil pamilya na kayo ni Sandara, magiging pamilya ko na rin kayo sa oras na makasal sila ng anak ko. Masanay na kayo sa ugali ko. Mapagbiro talaga ako. Ganun ba, balae? Hindi naman ako nagdamdam sa sinabi mo dahil alam kong biro lang yon. Hindi ba, Allison? Tama po si Mommy, tita. Tita? Naniga sa kinaupuan ng mag-ina ng mawalang ngiti sa labi ni Camila. Maging si Sandara ay napatda, lalo nang kumuha to ng meat knife. Allison, tama ba? Tumango ito sa tanong ni Camila. Ano ang pinakamalaking kasalanan ng ginawa mo kay Sandara? Namutla si Allison. Hindi magawang magsalita sa takot. Ngit-ngit ang kalooban na tumingin siya kay Sandara. Huwag niyang sabihin na sinabi niya kay Mrs. De La Cuesta ang ginawa ko. Bumalik si Camila sa kinaupuan at dahan-dahan na hiniwang steak na nasa harapan. Alam mo ba na ibinabalik ng pamilya namin ng doble ang kasalanan na ginagawa sa miyembro ng pamilya namin? Sandara is one of our family. Kaya kung sino man ang mananakit at magpahirap sa kalooban niya, ay makakatikim ng kalupitan ng mga De La Cuesta. Ngumiti si Camila ng may kahulugan. Hindi marunong maawang asawa at mga anak ko when it comes to their loved ones. Kaya humanda ang mga taong nanakit sa mga taong mahal nila dahil hindi sila papayag na hindi makaganti. Kaya kung may kasalanan ka, you better watch out. Baka kasi pagising mo ay katulad ka na ng rare steak na to, duguan at wala ng buhay. Napalanok hindi lamang sina Alma at Allison kung hindi maging si Sandara. Bakit parang ibang tao ang ina ni Axus? Bakit parang mukha tong delikadong tao ngayon? Restroom lang ako, paalam ni Allison. Pagdating sa restroom ay sinuri niyang mukha sa salamin. Kulay papel ito sa pagkaputla sa takot. Duguan at patay? Nakakakilabot na banta. Hanggang ngayon ay nagpataasan pa rin ang balahibo niya. Oh my God! Napatili ang babae sa gulat na makita sa refleksyon ng salamin si Sandara. Nanlilisik ang mata na bumaling siya dito. Siniraan mo ba kami kay Miss De La Cuesta kaya ganitong trato niya sa amin? Siniraan? Come on, Allison. Huwag mo kong igaya sa'yo. Kung may sasabihin man ako sa kanila, hindi kasi sinungalingan yon kung hindi katotohanan. Nang makitang namumutlang mukha ng kaharap ay napangiti si Sandara. Bakit parang takot na takot ka? Takot ka bang mamatay katulad ng gusto mong mangyari sa akin? Ha? May ebidensya ka na ba na sinubukan kitang patayin? Nang makita ni Allison na natigilan si Sandara ay lumaki ang ngisi nito. Wala, hindi ba? Hanggat wala kang ebidensya, pwede mo kong palabasin na pinagbibintangan mo lang ako. Kaya nga hindi mo pa rin ako na ipapakulong, hindi ba? Kasi wala kang matibay na ebidensya. Wala, Sandara. Nakangising nilapitan ni Allison si Sandara at dinuro sa muka. Huwag kang umasa na mapapabagsak mo ko dahil hindi mo ko kaya. Buhay ka man ngayon, pero darating ang araw na matutuluyan ka na. Ibabaon kita sa lupa o kahit sang impyerno pa. Napaling ang mukha ni Allison sa lakas ng sampal ni Sandara sa kanya. How dare you! Nanlilisik ang mata ni Sandara sa galit na naghatid ng takot kay Allison. Sanay siya na kalmadong stepsister. Subalit ngayon ay para itong ibang tao. Ang kapal ng mukha mong sampalin ako. At ang kapal ng mukha mong subukan na patayin ako. Putol ni Sandara sa kanya. Kulang pa yan, Allison. Magpasalamat ka dahil sampal pa lang ang natamo mo mula sa akin. Kumpara sa kasalanan mo sa akin ay walang-wala pa yan. Kulang pang sampal pambayad sa pagtatangka mo sa buhay ko. Humanda ka, Allison. Dahil hindi ako papayag na hindi ka magbabayad sa batas. Ipapakulong kita. Nagtataas baba ang dibdib ni Sandara sa galit. Gusto niyang paulit-ulitong saktan hanggang sa maibsa ng puot niya. Matapang na nilapitan ng dalaga si Allison na tinatakang kwintas at hikaw na suot nito. Oh my God! Ang tenga ko! Tiling ni Allison sa sakit. Ramdam niya ang pag-agos ng dugo mula sa tenga niya papunta sa leeg. I will sue you for hurting me. Porket nasa pudar ka ng mga De La Cuesta, akala mo sino ka na para magmatapang? Hindi ako nagmamatapang, Allison. Binawi ko lang sa tingin kong akin. Sa amin ng mami ko. Hindi ito sa'yo, sa mami mo. Wala kayong karapatan sa mga gamit ko. Pagkak na natawa ang dalaga, muntik na akong maniwalang ibinigay ito sa inyo ni Dad. Kilala ni Sandarang ama ang ibibigay ang mga gamit ng mami niyang huling bagay na gagawin nito. Ganun kamahal ng daddy niya ang mami niya. Kuyom ang kamaot ni pagbabanta na tumingin si Sandara sa stepsister niya na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya ngayon. Sa oras na malaman ko na magkasabot kay ni Tita Alma sa nangyari sa akin, hindi ko kayo mapapatawad. Pareho ko kayong pagbabayarin. Naiwang tulala si Allison ng ilang saglit bago na tauhan. Ha?
Akala niya matatakot ako sa kanya. Napadaing siya sakit ng humapdi ang tenga na hanggang ngayon ay dumudugo pa. Sandara, talagang hinahamon mo ko. Nagawa ko nang patayin ka noon, sa tingin mo basta na lang ako susuko. Nagkakamali ka. Hindi ako papayag na makuha mo sa amin ang lahat ni Mommy. Hindi kahit kailan. Nang makabalik na sa kinaupuan ay umakto na walang nangyaring gulo kanina sa restroom sina Sandara at Allison. Heto, Mrs. De La Cuesta, para sa'yo. Inabot ni Almang isang paper bag. Laman ito isang luxury bag na nakakahalaga ng milyon. Binili ko talaga yan para sa'yo. Pagsisinungaling pa ng babae upang magpalakas kay Camila, kahit ang totoo'y binili niya ito para sa sarili. Lahat ng babae ito ang gusto ngayong panahon. Alam mo ba na nasa 20 lamang ang meron ito sa bansa natin? Heto, tanggapin mo. Regalo ko sa'yo bilang pagtanggap sa pamilya namin. Dahan-dahang ibinaba ni Camilang hawak na utensils bago bumaling kay Alma. Hindi ko kailangan ng approval mo, Alma. Sa Sandara ang magdedesisyon kung tatanggapin niya ako sa pamilya nila o hindi. Pero salamat na rin dito. Tatanggapin ko to. Sayang naman kung hindi, 'di ba? Pinaghirapan yung lustayin ng perang pinambili nito. Sayang naman ang effort niyo na lustayin ng perang ibang tao. Kung hindi ko to tatanggapin, hindi ba? Namula ang mukha ni na Alma at Allison sa pagkapahiya at harap-harapang pagsusupalpal ng kaharap sa kanila. Walang hiyang Miss De La Cuesta na yon. Pinahiya niya tayo, Mommy. Sinadya niya sabihin yon para ipamukha sa atin kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng pamilya nila. Pinamukha din niya na gold digger tayo. Hindi ko ito matatanggap. Nanginginig si Allison sa galit at takot. Wala silang magawa kung hindi hayaang tapakan ng ginang ang pagkatao nila at harap-harapang takutin. Sino ba sila kumpara sa mga De La Cuesta? Wala. Huminahon ka, Allison. Walang magagawang galit mo. Para lalong umangat ay kailangan nating magpakababa. Kahit na hindi ko gustong ginawa ng babaeng yun, ay wala tayong magagawa. Kumpara sa kanila ay langgam lang tayo na kailangang sumabay sa agos para tumaas at umangat. Kaunting hintay pa. Sa oras na magsara ang deal natin sa mga De La Cuesta ay pwede na nating patayin si Sandara at kunin ang malaking pera nila. Pero kailan po, Mommy? Natatakot ako. Pakiramdam ko'y may hindi magandang mangyayari. Habang tumatagal ay parang nagiging malabo ng hinaharap natin. Kasalanan to ni Sandara. Bakit kasi bumalik pa siya? Bakit nabuhay pa siya at hindi na lang namatay? Dahil sa kanya magkakandaletse-letse ang buhay natin. Simula nang malaman ni Jordan na buhay ang dating kasintahan, ay lalo tong nanlamig sa kanya. Lalo tong lumayo at pinadama sa kanya na wala siyang halaga at aasahan dito. Magpakasaya ka lang sa ngayon, Sandara. Dahil gagawin namin ang lahat para mawala ka sa aming landas. Mom, kinakabahan ako. Baka mamaya makakita sa atin at magkamalan tayong magnanakaw at ipahuli tayo. Takot na sabi ni Rose habang nakasunod kay Sandara. Hindi maintindihan ng babae kung bakit kailangan patago silang pumasok sa loob ng isang malaking mansyon. Maging si Esang ay napapalunok sa kaba na baka may makahuli sa kanila. Huminto sila at sumandal sa pader. Todo hinga ng malalim ang dalawang kasambahay. Ang pinaalam pa naman nila sa kanilang amo ay sasamahan lang nila itong mamili. Shh! Huwag kayong mag-alala dahil hindi nila ipapakulong kahit na mahuli nila tayo. Pumunta ako dito dahil may gusto lang ako makita. Bumuntong hininga si Sandara. Alam niya na nakiusap sa kanyang stepmother niya na wag muna sabihin sa daddy niya ang totoo. Bukod sa gusto niya itong makita at makausap, kinakabahan siya at hindi mapalagay. Ma'am, paano niyo naman nasabing na hindi tayo ipapakulong? Napanganga si na Rose at Esang na makitang malaking family portrait sa dingding ng nasa harapan. Sa litrato ay kasamang naroon ang dalaga. Ma'am, taga dito ka sa mansyon na to? Nagkatinginan ng dalawa. Kung ganun ay mayaman din palang nobya ng amo nila dahil limitado lang ang lugar at oras nila, ang kwarto lang ng ama ni Sandarang napuntahan nila. Nasaan kaya si Daddy? Kanina pa palakad-lakad ng dalaga na makalabas sila ng mansyon. May mali. Bukod sa hindi niya nakitang ama, malinis ang kwarto na parang ilang araw nang walang gumagamit. Napasinghap sa gulat si Sandara nang pagpihit niya paharap ay nasa harapan na niya si Axus. Nakayuko ito at hindi maipintang mukhang nakatingin sa kanya. Axus! Napangiwi ang dalaga, samantalang sina Esang at Rose ay pinagpapawisan sa kaba at takot. Tsak na mapaparusahan sila dahil lalabas na nagsinungaling sila. What are you doing here alone, Sandara? Alam mo ba kung gaano kadelikadong pumunta dito mag-isa? Paano kung nakita ka ng stepsister mo at hindi na palabasin ng buhay sa mansyon na yan? Yumuko si Sandara. Pasensya ka na, Axus.
Gusto ko lang namang makita si Daddy. Hindi ako mapalagay. Simula nang makita niyang alahas sa mag-ina ay nabahala na siya. Bakit sinuti ni Alma at Allison ngayong alam ng dalawa na magagalit ang kanyang ama? Dahil ba, wala na ditong daddy niya? Pero nasan to? Nang makita ni Axos ang pag-aalala sa mukha ni Sandara, hinila niya at niyakap. Don't worry Sandara, pinapahanap ko na siya. Nagangat ng tingin ng dalaga. Pinapahanap? Ibig sabihin ay wala talaga si daddy dito. Pero nasan siya kung ganun? Hindi sumagot si Axos. Hindi pa niya masabi sa ngayon dahil hindi pa dumarating ang resulta ng paghahanap. Kanina lang niya nalaman na wala na sa mansyon ng ama ni Sandara. Mukhang itinago na ito ng mag-ina simula nang malamang buhay ang dalaga. Napakaganda ng lugar na ito, Alma. Salamat sa pagdala sa akin dito. Ano nga palang balita tungkol sa pag-invest ng mga De La Cuesta sa ating kumpanya? Nagkasundo na ba? Nagkatinginan sina Alma at Allison. Nag-uusap ang kanilang mga mata. Wala ka nang dapat alalahanin, Sandro. Bukas ang huling meeting namin sa mga De La Cuesta. Tuloy ang kanilang pag-i-invest. Mabuti naman kung ganon. Sa oras na matapos ang pirmahan ay malulutas ng problema natin. Ngumiti ng makahulugan si Allison. Tama ka, Dad. Malulutas ng problema. Namin ni Mommy. Pagkatapos patulugin ni Almang asawa ay lumabas to ng kwarto. Narito sila ngayon sa probinsya kung saan siya lumaki. Dito niya dinala si Sandro upang itago. Ilang beses na muntik na makita to ni si Jordan. Kapag nagkitang daloy, katapusan na nila ni Allison. Tsak na sasabihin ni Jordan sa matandang ito na buhay pa si Sandara. At iyon ang iniiwasan nilang mangyari. Masisirang lahat ng kanilang pinaghirapan kung malalaman ni Sandro na buhay pa ang kanyang anak. Sigurado na hindi nito itutuloy ang pagbibigay ng posisyon sa kanyang anak na si Allison. Pagkatapos ng deal bukas ay tuluyan ng mapapasati ng kumpanya ng mga kuwangko. Pagkatapos noon ay pwede na nating ipatumba si Sandara sa kilo na inupahan natin. Hindi ka na makukulong. Mapupunta pa sa atin ang lahat. Wala nang makakaalam ng iyong ginawa. Paano matandang yan? Anong gagawin natin sa kanya? Napaisip si Alma. Kapag na-transfer na natin ang lahat ng pera sa account natin, ay pwede na natin siyang isabay kay Sandara. Ito naman ang gusto niya. Ang magkita sila ng kanyang anak kaya pagbibigyan na natin siya. Yun nga lang, hindi niya malalaman na nabuhay pang anak niya. Tila isang demonyang tawa ni Almang sinabayan ng anak. Anong plano mo kay Jordan, Allison? Hindi natin siya maaring isama sa ating paglayo. Sigurado na siya pang magtuturo sa atin sa mga pulis. May plano ako kay Jordan, Mommy. At sa gagawin ko, sigurado ako na wala siyang magagawa kundi samahan ako habang buhay. Sandara, kanina ka pa nakatingin sa akin ng ganyan. May gusto ka bang sabihin? Kunot ang lona tanong ni Camila sa dalaga. Nahuli niyang panakanak ang pagtingin nito sa kanya. Pasensya na, Tita Camila. Hanggang ngayon kasi ay hindi ko maintindihan kung bakit parang galit na galit kayo kina Tita Alma at Allison. May ginawa po ba sila sa'yo? Natawa si Camila sa tanong ng dalaga. Iha, ang totoo ay wala silang kasalanan sa akin. Pero sa'yo, oo. At bilang kasapi ng pamilya na balang araw ay magiging asawa ng aking anak, hindi namin mapapalagpas ang ginawa nila sa'yo. Nila? Tumango si Camila. Bakit? Sa palagay mo ba si Allison lang ang may gusto kang mawala, Sandara? Alam kong masakit to para sa'yo. Pero sa palagay namin ni Axos ay magkasabot sila ni Allison sa nangyari sa'yo. Dahil kung hindi niya kaagad ililipat sa account nilang mag-inang laman ng bank account mo. Napaawa ang labi ni Sandara sa narinig. Tamang narinig mo, Sandara. Bago ka papagtangkaan ni Allison ay nilipat na niyang pera mo sa bank account nilang mag-ina. Sa tingin ni Axos ay hinandayan na mag-ina upang tumakas kung sakali mang pumalpak ang plano nilang pagpatay sa'yo. Natampal ni Camila ang bibig. Hindi pa ba ito sinasabi ni Axos sa'yo? Naku naman, ang daldal ko talaga. Hinawakan ng ginangang kamay ng dalaga. Sandara, huwag mo na lang sanang mabanggit kay Axos na sinabi ko to sa'yo. Ang gusto kasi ng anak ko ay ayusin niya lahat bago mo malaman ng totoo. Ayaw niya kasi na masaktan ka at makitang umiiyak na naman. Kanina pa nakaalis ang ina ng binata. Naiwan siyang nakatingin lamang sa singsing na nasa kanyang daliri. Unti-unting sumilay ang ngiti niya sa labi. Si Axos, siya talagang tipo ng tao na mas ipinapakita sa gawang pagmamahal kaysa sa salita. At yun ang dahilan, kaya lalo niya itong minamahal. Anong mangyayaring unti-unti nang nalalaman ni Sandara ang kasamaang ginawa sa kanya na mag-inang Alma at Allison? Mahanap pa kaya niya ang ama bago magawa ng mag-ina ang masamang plano nito sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.